Magandang, kumusta na kayo? Andito tayo ngayon, muli tayong magkakasama-sama sa tinig ng katotohanan. At tayo ay magsusuri nitong mahalagang salita ng Diyos sapagkat ang nakataya dito ay buhay at kamatayan. Pag tayo ay nagkamali, hindi na natin maibalik ang panahon. No, wala na. Kaya dapat nga lagi natin itong pag-aralan ang salita ng Panginoon. At noong mga nakaraan na pag-aralan natin yung tunay na iglesia. Tapos ay nalaman natin na yun ay may aral ng buhay, no? Yung tunay. At saka mayroong silang sa Hebreo 12:23 ay nakalagay doon ay nakatala sa langit. Iglesia ng mga panganay na natatala sa langit, nakaregister sa langit. Kaya ito ay talagang pambihira. No, hindi matutularan ng ibang iglesia sapagkat ito ay may kasaysayan, history. No, history siya sa Biblia na mayroon talagang siyang pinagmulan. No, mayroon siyang kasaysayan na kung saan nagsimula. Hindi tulad ng iba na wala silang kasaysayan. Dumampot lang sila ng mga ipinapit sa kanilang iglesia. No. Ngayon, ang ating pag-aaralan ay itong nalabing binhi. No, basahin natin para ating makita na mabuti ang bakit ito ay mayroon lang na labi. Ating basahin sa Roma 9 talatang 27. No. Ito yung sinabi ni Apostol Pablo. No. Ganito na 9:27. Sabi dito sa atin, ito yaong at si Isaias ay sumigaw. No. Si Isaias ay sumigaw, sabi ni Pablo. At sinabi na tungkol sa Israel. Yung hula ni Isaias ay kinot ni Pablo. Kung ang bilang man ng mga anak ni Israel ay naging tulad sa buhangin sa dagat, ay ang nalanabi lamang ang maliligtas. So sa talatang ito, na galing sa Lumang Tipan na binasa ni Pablo, ay sa karamihan ng Israel na nailabas sa ito at dumami pa sila paglakad ng panahon, ay iyan ang ating pag-aaralan. Bakit umunti? No. Umunti sila. So, ibig sabihin, sila lahat ay mga Sabbath keeper. No? Ang mga unang naging Sabbath keeper, bagaman, hindi pa sila, samantalang naglalakbay sila sa ilang na sila ay makalabas na, ay doon na nga binigay 10 utos ng Panginoon. Pero magtataka tayo bakit sila umunti pagdating dito sa panahon ni Pablo. No, ito yung sa Bagong Tipan. So alamin natin kung ano ang mga dahilan. No, mababasa natin sa Roma din, no? Dito rin sa Roma 9, 9:13
31 at 32. Sabi rito sa kabila lang nitong pahina. No. Sabi sa atin, ang dahilan kung bakit sila ay umunti. Tingnan natin ang mga dahilan at baka tayo ay matulad din sa kanilang kalagayan na umaasa tayo na tayo kasama sa iglesia pagkatapos ay ma-out pala tayo, hindi makakasama sa kaligtasan. Kaya nga, ang teksong ito ay mahalaga. No? Babasahin natin, maybe, 32 hanggang 33. No? Sabi rin sa atin, 31, 32 pala. Sabi sa atin, 31, datapot ang Israel na ang Israel sa pagkasunod sa kautusan ng katwiran ay hindi naabot sa kautusan yan. Sabi, bakit? Sabi ni Pablo, sapagkat hindi nila ginanap sa pamagitan ng pananampalataya, kundi ng ayon sa mga gawa, sila ay nangatisod sa batong katitisuran. So, ibig sabihin, sabi rito, ayon sa mga gawa. Ibig sabihin, bagaman mayroon ng mga utos ang Panginoon, ay hindi pa rin nila sinusunod yung iba. No, maraming bagay kung bakit na umunti ang Israel hanggang nga sa dumating ang panahon sa Uzias 14:1 ay sila ay nangabual. No. Yun ang kasaysayan kung bakit umunti. Sila, sa kanilang paglalakbay ng maibigay na ang 10 utos, ay sila ngayon mga Sabbath keeper. No. Mga Sabbath keeper yung narabing binhi. No. Kaya nga, sa panahon ng pagbagsak, pagtumba ng Israel sa Uzias 14:1, ay siya namang pagdating ng Panginoong Hesus. Nag-rescue. No? Sapagkat bual na. So sa panahon niya, sa kanyang ministeryo, ay na nga sa Mateo 16:18, ay itinayo niya muli yung iglesia. So kapareho lang. Yung narabing binhi ay katulad lang noong original. Walang pagkukulang yung mga utos kung bakit sila nagkaganon, kundi mayroon silang ginagawa na hindi kasang-ayon sa Panginoon. So, halimbawa, tulad ni Adan, balikan natin ang panahon ni Adan. Si Adan ay pinagbawalan ng Panginoon na kumain sa kanyang pinili na kanya ang punong yaon. Malaya ka ikang makakain sa Genesis, sa bunga ng mga tanim dito. Pero doon sa isa ay huwag kang kakain at ikaw ay mamamatay. So, ganun. Mayroong isa panahon yan, baka dito sa sanlibutan, tayo ay katiwala na ang Diyos ay may inaangkin na Kanya. No, pag-aaralan natin yan na tayo ay katiwala sa mga susunod. No. Ang pagkakatiwala ng Panginoon sa tao ay pinagkatiwala ay ang panahon. No? Panahon at ang mga bagay na narito sa ating hawak ipinagkatiwala sa atin. Halimbawa, na katawan, panahon, buhay, at ang ating pananalapi. So, mayroon yan. No, yan ay pinagkatiwala
At tayo naman ay napunta sa sanlibutan ito ay wala tayong dala. Kaya ang lahat ng bagay ay sa Diyos, siya may-ari, tayo ay katiwala lamang. Kaya sa pagiging katiwala, sila ay ang Israel ay hindi nakaabot. Sabi sa talata, hindi nila naabot sa, basahin natin ulit, sabi sa atin, datapot ang Israel sa pagsunod sa kautusan ng katuwiran, hindi umabot sa kautusan yan. Ibig sabihin ay nalabag sila. Sa 2:32, bakit? Sapagkat hindi nila hinanap sa pamagitan ng pananampalataya, kundi ayon sa mga gawa. Mayroon silang ginagawa na hindi ipinagagawa ng Panginoon. No, gano'n. Mayroon siyang sinasabi na hindi ginagawa ng tao. Inihalimbawa nga natin si Adan, no, na sila ay inalagay sa Eden bilang katiwala. Tapos, inalagaan nila yun. At mayroong ang tao ay madaling sampol kay Ibat ni Adan, kahit sinabi ng Diyos na pag kumain ka, Adan, Iba, ay mamamatay kayo. So, bagaman sinabi yun, kumain pa rin. No? Kumain pa rin yung mag-asawa sa ipinagbabawal na bunga ng ating Panginoon. So, sampol yun na mayroon siyang mga bagay na inaangkin sa sanlibutan ito na hindi natin gagalawin. No, hindi natin susuwayin. Isang sample pa, halimbawa, si Cain. Mababasa rin natin sa Genesis. Hindi na natin babasahin. At si Cain, ang utos ng Panginoon doon sa magkapatid ni Abel ni Cain, ang utos doon, una si Adan ay naghandog ng mga hayop at si Cain ni Abel naghandog din. Pero anong nangyari sa kanilang paghandog? So, mababasa natin din yan sa Genesis. Ang kanilang paghandog na si Abel ay naghandog ng tamang paraan ng binabanggit o inuutos ng Panginoon. At si Abel ay siyang sumunod. At si Cain ay naghandog ng prutas. So, hindi na tama. No. Kaya nga sabi sa talata kanina doon sa 9:32, 31:32 ay hindi nila naabot ang pananampalataya sa kautusan dahil sa mga gawa. May sariling isip ang tao paraan na hindi sang-ayon sa Diyos. At sa Kawikaan ay mababasa natin sa 14:12 ang ganito. May daan na tila matuwid sa isang tao, subalit sa dulo niya ay kamatayan. Huwag tayong umasa sa ating sarili. No? Na kahit alam mong tama, no, yan ang dahilan kung bakit hindi nakaabot ang karamihang tao na mga Sabbath keeper at nalabilang ang maliligtas at itong nalabing ito ay pinangakuan ng kaligtasan. So kaya yan yung ating dudugsungan kung ano yung kanilang mga ginagawa. Huwag tayong susuway. No. Ano pa? Sa 2 Samuel sa Isais, no? May mababasa tayo na mga diksyon pa rin tungkol ito kay Usa. No, kay Usa. Hindi natin hanapin, no? Si Usa. Alam natin. Ang
Israel ay naglakbay para lumipat sila ng kanilang kalalagyan. No? Sila nga ay pagkapagod na, nagpapahinga sila at binubuhat nila yung kaban ng tipan na may lamang 10 utos. Ang instruction ng Panginoon sa inyong paglalakbay dito sa 2 Samuel 6:6 ay huwag ninyo yang hahawakan, huwag ninyong hipuin maliban doon sa nagbuhat dahil may pinili ng mga tao na tagabuhat ng kaban. Ayan. Ngayon, dumaan sila sa masamang daan o yung bato-bato, mga bato. Hindi nila akalain. Yung kaban, kumiling-kiling. Kumiling-kiling yung kaban. At ito naman si Usa ay nagmagandang loob sa sarili niyang gusto. At sinalag niya, baka matumba. At si Usa ay namatay. Bakit? Maganda naman yung kanyang layunin para huwag mabual yung kaban ng tipan o yung 10 utos na nakalagay doon na inuusungan nila ay namatay. Bago nangyari yun, nagsabi na ang Panginoon na huwag ninyo yung hahawakan, huwag ninyong hihipuin. Kahit maganda ang motibo ng tao, kung hindi ayon sa utos ng Panginoon na sinabi, ay hindi maaaring maganda ang resulta. Katulad din natin, no? Yan ang nangyari, no? Ang nalabi ay yan ay kopya noong malaking karamihan. Tapos ay kumbaga sa tila, sa isang rulyo, ay sila yung natirang palagay natin halimbawa 1 metro sa tila at yung kalakhan ng isang rulyong tila ay narumihan. Kaya nalabing binhi. No. Ito ang mga dahilan, no? Tayo ay huwag magtitiwala sa ating sarili, bagaman mabuti ang ating layunin, pero hindi naman gusto ng Diyos. No. Hindi gusto niya yung iyong gagawin. May daan na tila matuwid sa tao, ngunit sa dulo ay kamatayan. Sa 1 Korinto 10:10 hanggang 12, no? Sabi sa atin, 1 Korinto 10:12. Ganito ang sinabi sa atin. Ito ay magandang paalaala sa atin. No. 10:12 hanggang 10 hanggang 12. Ganito ang sinabi ng Diyos. Na huwag din kayong mga bulong-bulong, nagaya ng ilan sa kanila, na nagbubulong-bulong at nangapahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasak. Huwag na tayong magreklamo. Yung pabulong-bulong, reklamo sa paraan ng Diyos sa pag-aakay sa kanila, sa pag-aakay sa kanyang bayan. Sa 11, ang mga bagay na ito, ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila, na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pag-alaala sa atin, pagpapaalaala sa atin na mga dinatnan ng katapusan ng panahon. So yung mga nangyari yun ay meron tayong mga leksyon kung paano sila'y nabigo. Nabigo sila sa kaligtasan na ipinangako ng Panginoon. Tandaan natin, mayroon silang sariling gawa. No? May ginagawa sila na katulad din ng mga Hudyo na halimbawa, nanggagamot si Jesus. Pag Sabat, nakikita niya, papunta sa simbahan, nakikita niya sa mga, minsan sa pinto ng simbahan, sa pinto ng mga palengke, ganyan.
Pero hindi Sabat sa palengke, doon lang sa pinto ng simbahan, templo. Ay nakakita siya doon ng tuyo ang kamay, hindi maigalaw, ganyang ginamot. At inakusahan nga siya ng mga Hudyo. No? Ang mga Hudyo ay galit kay Kristo. Bakit daw nanggagamot sa araw ng Sabat? No, yun ang kanilang akusasyon. Ano sagot ni Jesus? Di ba naman kayo ay pag may nahulog na tupa sa hukay, ay inyong hinahango. Ito pa kayang taong ito na nangangailangan ng tulong. Kaya ginamot niya, nangangailangan ng tulong. No. At pagkatapos ay sabi ni Jesus, hinahango ninyo. No. Di ba mahalaga ang hayop ang tupa kaysa tao? So yun, ang naging ugali ng mga Hudyo. Nawala ang pag-ibig. Nawala ang pagmamahal sa kapwa. Pero istrikto sila sa Sabat. Magsimba. Pero wala yung buod ng hinihingi ng Panginoon na pag-ibig, pagpapakabanal, awa ay wala sa kanila. Para lang silang naka-front. Parang iglesia lang sa Israel, iglesia na Israel na sa pangalan na lang. So yan, yung binasa natin ay, yun daw ay nangyari sa kanila. Sabi sa 11, no? Na may mga leksyon tayo na mayroon na tayong iniintinding iba, yung iba nakakaligtaan natin na inutos ng Panginoon. Sa 11, sa 10:11 ng 1 Korinto, ating ulitin ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nakasulat sa pagpaalaala sa atin na mga dinatnan ng katapusan ng sanlibutan. Ang 12, kaya't ang may akalang siya ay nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Marami ngayong iglesia nangahawak. Tama itong amin. Ito talaga yung tunay. No? Tingnan natin ang mga aral, mga leksyon, yung tunay na iglesia. Na ng panahon yan, hanggang sa panahon ni Kristo, walang ibang iglesia na nakatayo, kundi yun lang itinayo ni Kristo sa Mateo 16:18. No, itatayo ko ang aking iglesia. Bakit? Nabuhal nga yun. Kaya siya ay dumating noong panahon yun. Ating sasabihin din, pag-aaralan kung paano siya dumating sa sanlibutan. No. Ito muna. Sa 12. Kaya't ang may akalang siya ay nakatayo. Ibig sabihin, siyang mga taong nag-aakala na matibay na itong aming kinatayuan. Magaling magdebate ang aming mga ministro. No. Mag-ingat na baka mabuhay. Ganon din yung Israel. Wala silang pag-ingat. Akala nila tama. Pinagmamalaki nila na sila ay pinili ng Diyos. No. Kaya, bawat araw, bawat bigkas na salita ng Diyos ay kailangan nating sundin. No. Para tayo ay huwag mabigo. No. Sa Mateo 7:21, ito pa yung babala sa atin. Mateo 7:21, ang nakalagay ay ganito ang pagkakasabi. Mateo 7. Ang sabi sa atin dito, sa city, ay, ayan, 7:21 hanggang 23. Isa pang tandaan natin itong mga babala ng Panginoon.
Kaya sa kanilang bunga, sa 20 yung nabasa ko, 21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yun, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo ay nagpalayas kami ng mga demonyo. At sa pangalan mo ay nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Ibig sabihin, ginagawang mga kabutihan. Sa 23. At kung magagayoy, ipahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Magsilabas kayo sa akin. Magsilayo kayo sa akin. Kayong manggagawa ng katampalasanan. Umaasa ang mga tao na tama yung kanila. No? Samantalang meron lang isang iglesia na dapat aniban. Hindi marami. Kaya nga bago umakyat si Kristo sa langit, ay sinabi niya sa Mateo 24:5, ang isa sa mga palatandaan ng kanyang pagbabalik ay ang pagdami ng mga relihiyon. So kung hindi kaugnay dito sa nalabing bini, ay hindi tatanggapin ng Panginoon. Kaya nga, sabi kanina, mag-ingat na baka mabuwal. At pawang nangasulat sa pag-alala sa atin sa dinatnan ng katapusan ng sanlibutan. No? Mag-ingat tayo, mga kapatid. Kunti na lang ang panahon na mabubuhay tayo. Malapit na bumalik si Kristo. Ay inaasahan nating mabuti ang ating gawa. Sumusunod tayo sa utos. Katulad din ng mga Hudyo. Sumusunod sa utos. Ang nakaligtaan nila ay yung pag-ibig. No? Kaya sila ay, bagaman marami, sila ay hindi nakaabot sa pamantayan sapagkat sila ay may sariling mga ginagawa. So, atin naman alamin itong nanabi. So, dito tayo na ugnay. Bagaman kapareho lamang yung nanabi, doon sa ating pinag-aralan, ay kailangan suriin natin. Dahil sa 1 Corinto 13:5 ay sabi ay, siya sa atin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo'y nasa pananampalataya, at baka kayo ay itinakwil na. No. Ayun. Kaya, yung sarili, yung katawan, applicable din yan sa iglesia. No, sapagkat ang katawan ay ang iglesia, si Kristo ang ulo. Kaya sabi, siya sa atin ninyo. No? 1 Corinto 13:5 ang inyong sarili, kung baka kayo ay itinakwil na. No. Basahin nga natin para madiin na masyado sa ating isipan bago natin talakayin yung nanabi at sa ating panahon ay ano ang kanila ng ipinagagawa o inuutos ng ating Panginoon sapagkat ang kautusan ay 10,000. No. Marami tayong pag-aralan. Usias yun. Usias 8:11. No. Ang nakalagay doon ay binigay ko sa iyo ang 10,000 kautusan at hindi ninyo naalaman, hindi nyo nakilala. Kaya bawat utos, sa 10 utos ay yun ay 1,000 ang kahulugan. No? Hindi pa natin alam ang iba. At sa propeta ay nagsabi na hanggang sa langit tayo yung mag-aaral. Pag-aaralan natin yung kautusan, pag-aaralan din natin yung pagtubos, yung paghihirap ng Panginoon dito, yung pag-ibig niya, pag-aaralan din natin. You know? Kaya ang sabi sa atin, sa 13:5 ay ganito. 1 Corinto, 2 Corintos siguro yun. Ano?
So, naman hindi pala 1, kundi 2 Corinto 13. No? Kaya, napakahalaga ng mag-aral na ating alamin palagi sapagkat nabanggit na natin noon na ang salita ng Diyos ay pagkain. No? Pagkain yan. Ito. 2 Corinto 13. No. Sabi sa atin, no, dikit-dikit na yung Bible ko. So, hindi ko na, lipat muna tayo. Mamaya ko na hanapin, babasahin yung 1 Corinto, yung saliksikin nyo yung sarili. Dito naman tayo sa sa nalabi. Ang ating pinag-aralan ay yung gaya ng buhangin sa dagat. Sabi sa 9 ng Roma 27, bagaman ang Israel ay gaya ng buhangin sa dagat, ay ang nalabi lang ang maliligtas. No? Kaya, iyan ang ating alamin naman, itong mga pinangakuang ito ng Panginoon. So, sabi sa atin, ang Israel ay gayon din, may hawak din silang, ang hawak nila ay yung aral ng buhay. No? Walang ibang tinutuko yan doon sa ilang, sa bundok ng Sinai. Yun, nabanggit natin yung mga pag-aaral natin. At ito talaga ay aral ng buhay. Aral ng buhay, bakit maraming hindi nakaabot? So, nabanggit natin, kababanggit lang natin na yun ang dahilan. Tandaan natin, mayroon silang sariling ginagawa. Ang isa, sa Hebreo 12:23, ay nakalagay dito ang pagbanggit na ang iglesia ng mga paganay. Ayan. Hebreo, ating basahin. No? Binabanggit din dito. At nabanggit din natin noon yan. No? Hebreo. Ayan. 12:23. Ayan. Sabi dito sa atin. No? Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatala sa langit. Nakaregister na pala ito sa langit, no? Nabanggit na rin natin ito noong nakaraan, pero ito'y para rin sa ngayong kasalukuyang aral, no? Nakatala sa langit at iglesia ng mga panganay. Kaya nga, yung gawa ay ating masasabi na sila yung may aral ng buhay para ibigay sa atin. So, suporta rin ito dito na iglesia ng mga panganay, no? Nakatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Ito pala yung nakapagpapasakdal, no? Yung kanyang utos. Tapos, sabi sa atin ay iglesia na nakatala sa langit. Nakaregister na. Ibig sabihin, hindi na ito i-rehistro sa lupa. Kung atin talagang unawain at tayo susunod, na huwag tayong mabigo tulad ng ating pinag-aralan yung gaya ng buhangin sa dagat na nalabi na lang ang natira, ay ito'y para sa nalabi. No? Binabanggit dito na itong iglesia, ang pangalan na ito na nauna, na ngayon ay dumami na. At ito'y malapit din, malapit-lapit ang mga Sabbath keeper dito. No? Sapagkat yung 10 utos o mga Israel ay mga Sabbath keeper. So, nangangahulugan lamang ito ng hindi mo iparirehistro, no, sa lupa. Ang iparirehistro mo lang sa lupa,
Hindi ang iglesia, kundi ang property. Simbahan, kung ano pa mang school, hospital, kung ano, yun. Huwag mong i-restro ang pangalan ng iglesia. No, na ito'y, pag ito'y nilagyan mo, i-restro mo sa lupa, magkakaroon ito ng pangulo. O tinatawag na presidente. No, tinawag na presidente. Kaya hindi kailangan i-restro. Tahanapin sa iyo sa Exchange Commission kung sino ang ating ililista rito sa nagparehistro ito. Kaya pag yun ang pangalan yung na-rehistro, doon na kayo susunod kung ano sasabihin nun, pinaka-pangulo. Pero ang mga membro, wala yung akala nila, kasali sila doon. Pero hindi yung kasali. Sa mga nangangasiwa lang yun doon, yung mga pakinabang ng iglesia na ibinibigay ng mga membro para sa iglesia bilang mga kaloob sa Diyos. So, malinaw po na iglesia ng mga panganay at nakatala sa langit. Yan, ang tandaan natin. Kaya nga, may binabanggit sa Colosas 1:18 na si Kristo ang ulo ng iglesia. Oh. Siya yung may-ari niyan, gawa nung nakaristro sa langit. No. Hindi na natin yan i-restro sa lupa. Ngayon, kung kayo magpipilit at mayroon na nga maraming lumitaw, samantalang sinabi ni Kristo bago siya umakyat sa langit na walang ibang iglesia na tatayo. Sabi ng 1 Corinto 3:11. 1 Corinto 3:11, wala nang sino mang makapaglalagay kundi yung nakalagay na. No. Naka-plaster na o ang iglesia, nakatayo na. Wala na ibang magtatayo. Kung mayroon mang tao na gustong maligtas, sasanib na lang siya doon. No, sasanib na lang siya sa tunay na iglesia o doon sa nalabing binhi. So tandaan natin, hindi ito iparirestro. No, sang-ayon sa salita ng Diyos. Nakatala ito sa langit. At si Kristo ang ulo, maliwanag sa Colosas 1:18, siya ang ulo ng katawan sa mga tuwid bagay ng iglesia. No, napakalinaw po niyan, mga kapatid, mga magulang, na iyan po ang ugali at sinusunod ng nalabing binhi. No, yung mga Sabbath keeper, malapit-lapit na yan sa pintuan. Pero bakit kaya mayroong warning ang Panginoon na sabi ang kasaysayan ay mauulit? Ecclesiastes 1:9. No, yung kasaysayan daw yung mangyayari rin sa mga Sabbath keeper. No, marami ang hindi tatanggapin ng Panginoon kahit gumawa pa sila ng mabuti dahil mayroon silang sinusuway. Katulad rin, kahit mabuti ang ginagawa ng tao, mabuting ginagawa ni Usa, nagtutulong siya, nagmalasakit siya, baka matumba yung arka na kinakargahan ng 10 utos. Bakit siya pinatay ng Panginoon? Sapagkat yun sa salita ng Panginoon, yun ay buhay. No? At totoo, pag siya nagsalita. Pag sinuway mo yan, kahit mabuti ang iyong panukala, kahit mabuti ang iyong ginagawa sa iyong sarili, ay hindi makakapasa sa Panginoon. No? Kung isipin mo yung prutas, napakaliit lang yun, bunga ng kahoy, hindi sila in-excuse ng Panginoon. No? Hindi sila kinunay. Pinatawad sapagkat ang kautusan ay hindi maaaring ang kabayaran ng kautusan ng kasalanan ay kamatayan. Kaya yung maliit na bagay na yun, naging dahilan ng pagbaba ng anak ng Diyos. No? Bumaha ang kasamaan sa sanlibutan dahil sa kasalanan yun. At hanggang ngayon, maraming nagsasabi, na bagamat nababasa, wala na yung kautusan.
Sabi sa Mateo 5:17, 18, may langit at lupa pa. Hindi yan mawawala. Kahit isang tuldok, kahit isang kudlit, hindi mawawala sa kautusan. Kaya nga, nakapagkatibay, no? Kaya itong mga diksyon natin, ating pinag-aralan ay ating tandaan at umaasa tayo na tayo maliligtas, tayo nakatayo, ay yung pala hindi. Wala nang panahon para magbago pag dumating na yung close of provision para sa tao, para sa atin. Patuloy tayo. Si Kristo ang ulo ng iglesia. Ang ugali ni Kristo, nabanggit din natin noong mga nakaraan, ay siya nasa simbahan sa sinagoga ng araw ng Sabat ayon sa kanyang kaugalian. Hindi aksidente, hindi napasimba lang, kundi kaugalian. No? Kustumbre. No? Siya'y nangingilin ng Sabat. Ngayon, inangkin niya ang kanyang bayan na kanyang tinubos ay siya ay kanyang katawan sa makatuwid ay iglesia. Siya yung nasa ulo. Kumusta ang mga iglesia ngayon? Si Kristo ba ang ulo? Pumupunta rin ba sila? Si Kristo yung ugali sa simbahan kapag araw ng Sabat? So kayo na po ang mag-isip niyan dahil ang amin lang binabahagi ay itong tunay na aral para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. No? Siya ang ulo, kailangan siya ang masunod. Ano pa? Sa pagpili ng pastor, hindi yan nakukuha sa kolehiyo. No? Tingnan mo, ang mga apostol ay mga mag-isda, maniningil ng buwis. Hindi nagsipag-aral at kahit si Kristo, hindi siya nag-aaral sa paralan sa sanlibutan ito. No. Ang pagpili ng ministro o pastor ay mababasa natin yan sa Timoteo. No. Timoteo 3. No. Yun ang nakalagay. Ang mababasa natin. No. 3 hanggang 7. No, basahin natin kung paano pipiliin. Hindi sa kolehiyo galing. No, ang kolehiyo, nakalinya dyan yung mga engineer, mga guro, kung ano-ano pang mga kurso. Tapos nakasama dyan yung kurso ng ministerial. So nakapasa ang isang tao ng ministerial, mayroong iglesia na mayroong ding school, nakapasa sila. Tapos dahil sa sila'y nag-aral. So, kaya, ang pinili ng Panginoon ay mga mahirap. No? Mahirap. Mahirap pumasok ang mayaman sa isang butas ng karayom. No? Mabuti pang kamilyo. Nakakalusot. So, kung paano yon, hindi naman ipinaliwanag ng Panginoon. Basta mayroon ng sample yung binata sa 19 ng Mateo, nagsabi sa 16, 17, Guro, anong bang aking gagawin para ako magmauna ng buhay na walang hanggan? Sabi niya, kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo mga utos. Kaya nga sinatawag yung aral ng buhay para ibigay sa atin. Dahil sabi, yun ang sinabi doon sa binata na sabi, kung gusto mong buhay, ingatan mo ang mga utos. Dahil magbibigay buhay ang pagsinunod mo dahil yung kautosan yan, iyan ay moralo o para sa pag-uugali. Pag sinabing wala na ang kautosan, ay yung taong yun pwede nang magnakaw, pwede nang pumatay, pwede nang mga lunya. Pag sila ay nagsabi nang wala nang utos, sa Israel lang yun, ay sa Israel lang pala ang mayroong ugaling mabuti na nagiging banal ang tao pagka sumunod na. No? Mabasa yan sa Roma 7:12, ang kautusan ay banal, ang kautusan ay matuwid. At mabasa doon ang katangian ng kautusan
ng 10 utos na magpapabago ng tao, magiging siyang banal kapag yan ay sinunod niya. So, ngayon, ang sabi ng Juan ay, pagpatuloy, sinunod ko na yan, Panginoon. Oo, maliit pa ako, sinunod ko na yung utos na yan. No, kulang pa, sabi ng Panginoon. Ano pa kulang? Sabi niya, sabi nung lalaking mayaman, binata, sabi ay, kung gusto mo sumunod sa akin, ipagbili mo ang iyong tinatangkilik at sumunod ka sa akin. Kaya yung binanggit ni Kristo, hindi makapasok, mahirap ang mayaman. No? At siya ay umuwi nang nalulungkot. Ayaw niyang bawasan yung kanyang kayamanan. Ayaw niyang magbigay sa mga dukha. No? Maramot. No? Yan din ang label ng walang pag-ibig sa kapwa. Gusto nila ay silang matanghal. At pag may mga hayop, takbuhan sila, nahulog sa hukay para iligtas. Pag mayroong nasa panganib, araw ng Sabat na tao, ay bakit ka nagamot? Sabi ng mga Hudyo. So, nagpapakilala ang pagmamahal nila sa hayop kaysa kapwa. Kaya tinawag sila ng Panginoon na mga mapag-imbabaw. No, mapag-imbabaw. Maraming binanggit yan ng Panginoon sa Mateo. Mapag-imbabaw. Kahit sinunod pa nila yung iba na mga patakaran ng Panginoon. Kahit pa nagbigay sila ng 10 bahagi. No, kinaligtaan ninyo ang pinakamarangal na ang pag-ibig at kahabagan. No, yan ang likas ng mga Hudyo. At baka yan ay maging likas din natin. So, patuloy tayo sa nalabing binhi. No? Hindi iparirestro, no, ang iglesia. Paraperte ang pwedeng i-restro. Tapos si Kristo ang ulo na, at kung saan si Kristo pumunta, kayo na bahala kung kayo katawan. No, kung kayong katawan ni Kristo na inaangkin na iglesia talaga ni Kristo, aba, sasama ka sa ulo. At hindi naman yan pwedeng mahugot. No, na yung katawan ay naiwan, at paglinggo naman, yun namang ulo o katawan ang nasa simbahan, at yun namang ulo ay nasa labas ng simbahan nila. So, walang masama diyang salita o pilosopo, kundi yan talaga ang nangyari. Mababasa natin. Ayan. Ang pagpili ng magiging pastor ay nasa Timoteo 3, o Timoteo 3 hanggang 7, ay mabuting gawa, no? Ayan ang ating mababasa. Sabi, basahin natin yung iba, mahaba yun. Basahin natin yung iba. So, maikli na ang ating oras, kaya dudugsan na lang natin yan. Ito muna ang unahin nating parte sa pagkain. Ang Panginoon ay nagpili sa Sabat kung paano ang gagawin. No. Ang sabi niya sa Exodo 16:23 ay lutuin na ninyo bukas ang inyong kakainin. No. At iyan ang patakaran, katulad din ng mana na nahuhulog, nagiging doble ang kanilang kukunin. So, noon wala pa silang mabibili o wala pa silang mga tanim o kung ano, yun ang ibinigay ng Diyos na pagpapakilala sa atin na ang kabutihan ng Diyos ay pag walang magagawa ang tao, ay siya yung nagpo-provide, nagpapakita ng mga hiwaga para masuportahan ang kanyang bayan. So, ang Sabat ay bawal talaga kahit hanggang ngayon. Mababasa sa propeta na sabi, ang Exodo, mababasa yan sa kasaysayan ng pagtubos, no? History of Redemption, Pahina 155, 54, 54. So, 155
na doon sa pahinang yun at 153 hanggang sa 104. Naunang naitala ko yung paatras ang basa. No? Pero yung tatlong yan ay nakalagay sa kasaysayan ng pagtubos. Ang nakasabi ron, ang Mateo, ang Exodo 20, Exodo 16, 23, ay hindi nababago ang sila ng Panginoon sa talatang yan. No, hindi nababago. Ayan. At sa naman, unang tumo ng iglesia, payo sa iglesia, ang sabi, ay lutuin na pag-araw ng Biyernes. Sinabi talagang Biyernes. At maligo na pag-araw ng Biyernes. No. At ano pa? Maligo na. Tapos ay marami pang binabanggit doon sa ating panahon yan. No. At may mababasa pa rin. Ihanda namin kung sino dyan ang comment. May sasabihin sa iyo ang mga aklat na yung mga pastor ng matatatukulin sa iglesia ng Sabbath Keeper ay hindi dapat tumanggap ng 10 bahagi. Mag-text kayo at para mapaiksi na lang itong ating o kaya dugsungan natin sa sunod. No? Hindi sila pwedeng tumanggap ng galing sa mga kapatid na 10 bahagi. At binibigyan nila sila ng sampol na bumalik ulit sa Ehipto. No, nakalagay doon. Tapos ay yung pagkain. No, pagkain. Kinakailangan ang tao. Ito idadagdagan natin sa sunod. Ang tao ay kinakailangan ang utos ng Panginoon ay hindi na magiging bahagi ng kanilang pagkain ang lamang karne sa ating panahon. So, maganda na yan ang ating tatalakayin sa sunod na hindi natin matatapos ngayon. So, ang ganda dito na lang. Maraming salamat sa inyo lahat sa inyong pakikinig, panunood, at mag-comment kung ano ang inyong gusto na aming ipaliwanag at amin po sasagutin. Hawak namin ang mga libro sa ganitong pagkataon, hindi tayo masyadong mahaba. Nawa, naintindihan natin ang layunin ng Diyos na tayo kasali sa lalabing binhi. No? Yung namang hindi Sabbath Keeper, pumunta sa siya parang bading, mga sanga. Ating pag-aaralan na ang mga hintil, marami ang ayaw sumunod dahil sabi ng iba, mga Hudyo lang yan, mga batas na yan sa pumutos. Hindi. Tayo ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon ang mga hintil. Kaya sabi sa Galatia 3:29, pag ikaw ay sumanib na, ay ikaw ay binhi na ni Abraham. Hindi sa katawan o sa personality, kundi binhi ka na sa espiritu. Binhi ka na ni Abraham, ang mga hintil. So, may mababasa rin tayo niyan. Dito na po. Salamat, mga